So welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, papakita ko po dito kung paano po tayo mag-wiring ng addressable fire alarm system. Okay, so sa unang video na ipinakita natin ay patungkol po sa ating conventional fire alarm system. So kung hindi pa po kayo nakapanood doon, panoorin nyo po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ituturo ko naman ay ang addressable fire alarm system. Okay, so let's start. There are things that we need to know about fire alarm system. There are 4 types of fire alarm system: conventional fire alarm system, addressable fire alarm system, intelligent fire alarm system, wireless fire alarm system. So dito ang ituturo natin ay ang addressable fire alarm system. So ngayon guys, ang gagamitin nating mga detectors ay ito po yung smoke detector, heat detector, manual call point. Yan po yung mga gagamitin natin na mga devices or wawiringan natin na mga devices. At ito po yung bell sounder and electronic sounder. So ang gagamitin natin dito guys ang bell sounder or strobe light. Ang ating strobe lights guys ay kasama na po doon ang sounder at itong ilaw or siren. Makikita mo doon. So simula na po tayo. So ito po yung ating manual call point. Ito naman yung sounder. At ito naman yung smoke detector. At ito naman yung ating heat detector. At ito naman yung ating fire alarm control panel. Ito guys, ito po yon. Okay, so ngayon wiring natin yan guys. So remember guys, ng ating addressable fire alarm system ay ito po ay tinatawag na naka-loop or loop. Ibig sabihin, ang pinakadulo niya ay bumabalik doon sa ating control panel. Yung pinaka-in of line niya po ay bumalik sa ating control panel. Okay? So, simula po tayo. So, tandaan natin guys na ang ating fire alarm system ay DC 24 volts. Okay? So, ito po yung ating N. Ibig sabihin, ito na po yung papasok sa ating mga devices. Yan. Ito po yung manual call point natin. Ito po yung terminal or backplate ng ating manual call point. Okay? Ito po yung mga terminal na makikita natin sa likod ng ating manual call point. Okay? Ito po yung 1, 2, 3, 4. So, dito sa likod guys, may deep switch. Okay? May deep switch yan. At itong sounder natin guys, may makikita ka rin dyan na deep switch sa likod. Okay? So dito naman sa ating smoke detector ay makikita ka dyan na ang gagamitin natin dito guys ay itong L1 in at L2. Dito sa gitna may makikita ka dyang deep switch na nakalagay dyan, may marking dyan na 128. So lahat dyan may mga deep switch. Okay, so sa 24 volts guys ay may polarity yan. So dapat nating tandaan na hindi po pwedeng magkabaliktad po yan. Okay? So itong black represent ng negative at itong red nagre-represent sa positive. So yung ating wiring guys, depende po sa inyo kung alin po yung mauna. Depende po sa setup or doon sa area or sa location nyo, no? Dito sa ipapakita ko po guys, ang unang na-wiringan natin ay yung ating manual call point. Okay? Itong manual call point guys, makikita natin to sa mga hallway para madali nating makita or ma-access sa mga tao, no? Just in case kung may magkaroon ng fire. So ito po yung pinaka manual call point natin. Ito po yung ating babasagin pag once na may makita tayong na usok or fire, no?
So, ang una nating wiringan guys, pinili kong gamitin dito yung ating 1-2. Okay, depende po sa inyo kung alin po yung gagamitin nyo, 3-4 or 1-2. So, dito sa aking papakita ay yung terminal na 1-2. Okay, so dito naman sa ating sounder, dalawa lang po yung makikita nyo dyan, yung positive at negative na sign. Okay, so dito naman sa ating smoke detector guys, ay ang wawaringan natin ay ang L1 in at L2. Okay, so lahat po yan dito sa smoke detector and sa heat detector. Dito sa ating addressable fire alarm system, up to 200 po ang kayang ilagay natin ng mga devices sa isang loop. Okay? So doon sa conventional fire alarm system ay limited lang po yung ating pwedeng ikabit doon sa isang zone. Pero dito sa ating addressable fire alarm system ay hanggang 200, Depende po sa kakayahan ng ating fire alarm control panel. So ang pinaka-allowed 200 dito sa ating addressable fire alarm system. Ito yung ating negative side. Pumasok siya sa ating terminal 1. Paralela po yan, papunta sa ating, dito sa ating negative side ng sounder. Okay? At papasok na rin yan sa ating L1 in. Okay? And L1 in din dito sa ating mga smoke detectors and heat detectors. So, lahat ganyan lang po yung pagka-wiring niyan. At ganun din dito sa ating sounder. Connect lang din tayo doon sa terminal ng negative. At pasok din tayo dito sa ating terminal number 1 sa ating manual call point. Okay? Yan. So, manual call point. So, halos ganyan lang po yung pagwa-wiring guys L1 in. L1 in. Yan lang po ang gagamitin natin dito sa ating addressable na fire alarm system or sa ating mga devices or dito sa ating smoke detector and heat detectors na mga devices. Ganyan lang po yung wiring na gagamitin o terminal na gagamitin natin guys. Okay? Yan. So, ang pinaka-last natin na device guys ay yun, ang dugtong yan, pabalik na po yan sa ating control panel. Okay? So, may makikita naman tayo dyan sa ating control panel. Doon sa pinaka-connector niya ay may E negative at E positive. So, yung E negative, ito po yung nagdadala ng negative. Okay? At bumalik siya dito sa ating, ito yung pinaka return ng ating negative na wire. Okay. So, dito naman tayo sa ating positive na wire. Ganyan lang din po yung ating gagamitin. 1, 2. So, dito po tayo sa ating 2. Sa lahat ng ating manual call point, ang gagamitin lang natin ay ang 1 and 2. Kung ang option nyo po ay 3 and 4, so lahat ng manual call point ay 3 and 4 ang gagamitin natin na terminal. Okay. So, 2 at lahat ng positive. Okay. Positive L2 sa ating trouble lights or sa ating sounder. Yan. Sundan nyo lang guys Yan. So,
Ito naman po yung manual call point na number 3, sorry. So, dito naman tayo sa ating sounder number 2. Yan, positive. At ang pinakahuling device natin na wawiringan natin guys ay pabalik na po yan sa ating fire alarm control panel. So, pumasok siya dito sa ating A positive at ang out niya guys, ang balik niya dito sa ating B positive. Yan, diyan po nakakonect. Yan po yung loop. Okay, so tanda lang po natin na ang devices na pwede nating ikabit sa loop 1 ay hanggang 200. Okay? So yan po yung kagandahan nito. Marami po tayong, or sa malakihang building, ito po yung madalas na ginagamit na fire alarm system, no? Ito yung addressable. So makikita natin dito guys, yung pag once na may ma-detect isa sa mga devices na yan, ay kikita natin dito sa ating control panel. Kasi bawat devices na yan ay may kanya-kanya siyang address. Kaya siya tinatawag na addressable, no? So may mga address po yan. So kung may mga mag-trouble dyan, for example, itong heat detector number 1, makikita mo dito sa ating control panel na kung anong address ditong heat detector number 1. So makikita natin to heat detector number 1 fire. So tutunog po yung ating sounder at yun, ma-alarm yung mga tao na nakapalibot dito sa building na to. Okay? So ganyan lang po ang pagwa-wiring ng ating addressable fire alarm system.